Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor Jeff. Happy Tuesday. Good morning, Cha. Good morning, Ted. Welcome back, my friend. Oy, Yan. salamat Merry po. Christmas, Ninong Ted. Opo, salamat po ng marami at sabi nga po natin, ang Pasko po ay parang birthday din yan. Opo, Lumipas na po. lilipas din po yan. Pero bago man po lumipas, kahit papaano. Opo, di ba kahit papaano po naman, atin po ding napagtagumpayan ang mga hamon ng Pasko. Grabe yun na pagtagumpayan, ha? Oo, kasi naman. sabi nga ni Brad Jeff sa Ako kanyang yan. mga aral, di ba? Yung pagiging komersyal Oo nga eh. ng panahong ito. Tama. Ano po, na nawawala tayo. Matagal na ho natin narinig din yan. Nawawala na po ang focus natin. But sabi nga, ang Pasko ay Pasko. Hindi lamang para sa mga bata, para din po sa mga nakatatanda, at para din po sa kapwa. So sa mga nakaalala, maraming salamat po sa inyong lahat. Tinatangkilik po natin yan at tayo nagpapasalamat sa kanilang lahat. Yung tumanggap ka ng regalo, ng bigay mula sa iyong kapwa, ay dapat tangkilikin mo. You have to be thankful. Of course, kahit ano yan. Magpasalamat po kayo at nabiyayaan po kayo. Amen. Lalo na kapag ang nabibigay din po ay bukal naman sa kalooban na Tama. mag-share. Correct. Alright? Yun po lang naman yun. Yun ang Oo. importante doon. Hindi yung pag binigyan ka, pag abot, ito lang. Di ba? May ganun minsan. Ikaw talaga. Kung Oo. saan mo naman dadalhin. Hindi kasi may personal experience ko yan. Masama pa loob sa'yo, ha? Oo, nung pag-abot ko eh. Uy, bakit parang kulang? Parang ganun. Oo. Anyway, Cha, baka... yung regalo mo, inintay ko pa rin, Cha. Pareho ko din, Pastor. Huwag ka mag-alala. Ako po, para sa mga nakatutok sa atin ngayon, ako po, Mr. Johnny Nang, kahit kayo ay nag-birthday noong December 25, Ma'am Aida Chua, ako po ay tumatanggap all year round even if it's not Christmas. Because for me, every day is Christmas. So, Pastor, abangan mo lang. Kapit lang. Kapit lang. Tama yung term mo, Arating kapit din lang. yan. Oo. Uy, pero in fairness, Pastor ha, mukhang di ka puyat kagabi. Oo, kasi Oo nga, maayos ka ngayon, nakaligo ka pa. Oo. Pinagandaan ko talaga to. Ang pagbabalik. Yung pagbalik ni Brad Ted. itong Pasko, marami ho kasi ngayon ang mga pamilya din na hindi kumpleto. Alam niyo, ito yung mga challenge po na hinaharap ng mga pamilya. Kaya kung kayo po'y kumpleto po ngayong taong ito, you really have to be so thankful. Amen. Opo, kasi malaking bagay po yung hindi kayo kumpleto. O kaya po naman ay may mga sadyang kulang na. Opo, tsaka nyo lang po matatanton kung gaano kaimportante ang presensya ng isa kung siya'y wala na. Opo. Amen? Sige. So, sa ating mga kapatid ngayon na naandyan pa at nakikinig sa atin, kung baga namamaneho kayo, kasama mo si daddy o si mami, si lolo at lola, pasalamat po kayo na sila po'y naandyan pa, ha? At kung kayo po din, ha? Opo, ay kumpleto ngayon sa mga family reunion po ninyo, praise God. Opo, yan po ang Yan. napaka-importante ngayon. Okay, Brad, we'll see you again tomorrow. Hindi pa siya tapos. Na Hindi naman. pa nga nagsisimula. Eto na. Dali lang. Alam ko na mismo to, Brad Ted. Anyway, sige, Merry Christmas muna. No? Again, humahabol pa rin tayong bumati sa mga taga-subaybay natin. Patuloy pa rin po tayong magpasalamat sa Diyos. Na again, sinabi nga ni Brad Ted, sa kabila ng mga pinagdaanan natin, may nawala sa pamilya, may naging challenge po sa kalusugan, sa pinansyal, masasabi pa rin nating mabuti po ang ating Diyos. Sabi sa Hebreo 12:28, sabi dito, kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Magpasalamat daw po tayo. Sino ba sa inyo sa kabila ng mga naging hamon sa buhay nitong taon na to na 2023, masasabi pa rin natin na God remains faithful. Alam ko po, hindi perpekto ang mundo na to, kaya nga tayo po ay people of hope na meron tayong looking forward one day do sa eternity na alam nating walang karamdaman, wala lahat ng mga problema na to. Sa mga patuloy pong nagpapakatatag sa laban ng buhay, sa mga patuloy na kumakapit sa Diyos,
tandaan po natin, ano, hindi lang tayo kumakapit dahil malakas ang ating pananampalataya, but sa object of our faith, mahalaga din po yon. Hindi lang po mahalaga yung meron akong pananampalataya, pero kanino ba nakaangkla yung ating pananampalataya? Sabi sa verse na binasa natin, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa kabilang tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Okay? It's not just our faith but the object of our faith. Sa mga nawingdang po ngayong taon na to, saan po ba nakaangkla yung ating pananampalataya? Sa mga tao po kasi minsan, sinasabi lang, have faith in yourself. Talaga bang enough na yung pananampalataya lang sa sarili nating galing, sarili nating koneksyon? Pag ganun po, kapos din po yon. Yung iba po, nilagay ang kanilang pananampalataya sa tao, either sa politiko na binoto nila, sa boss nila sa trabaho, sa organisasyon o kung kanino man. Kumusta naman po ba yung performance so far, ano? Karamihan sa atin, inangkla ang pananampalataya sa pera, ari-arian. Pero sabi po sa Biblia, do not put your hope in wealth. Kasi po, sabi doon ni Apostol Pablo, it's so uncertain. Yung pera daw po natin sa bangko, walang maibibigay na ultimate security. Kasi nga, kung gano'n, di sana ang mga tao secure pag maraming pera. Pero walang kabusugan sa pera. Pag nare-report dito sa atin, yung mga corrupt na tao, they never feel secure. Sa totoo lang, kung may seguridad po sa pera, di sana huminto na sila nung may daan-daang milyon na. Pero insatiable po yan. Kailan ba yung enough? Kaya po sabi sa verse na binasa natin, sa Diyos lamang may stability dito sa very unstable na mundo. Sa gitna ng uncertainty, ang kaharian lamang ng Diyos ang certain. At as I end, ano raw po yung proper response? Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Kahit gaano po ka-unstable yung inyong sitwasyon ngayon, pinansyal, relasyonal, emosyonal, tandaan po natin, ang Diyos po natin ay hindi nayayanig. Hindi po siya apektado ng outside at external circumstances. Yan lang po ang dasal ko sa inyo. Patuloy lang po tayo maging thankful at sa kalagitnaan ng mga challenges, patuloy natin siyang sambahin. Manalangin po tayo. Panginoon, alam naming mahirap, Lord, sumamba pagka maraming problema. Mahirap mag-worship, Lord, sa iyo pagka nasa kalagitnaan ng matitinding challenges. But Lord, that's the beauty of worship. We put aside yung mga problema and we magnify kung sino ka. Kasi Lord, pag minagnify namin yung sakit, ikaw, Lord, ay lumiliit. Pero Lord, kabaligtaran ang gawin namin. I-magnify ka namin, purihin ka namin sa kabila ng malalaki naming problema, and we'll see that these problems are insignificant compared to the grace at mercy na meron ka sa amin. So salamat, Panginoon, sa mga nakikinig ngayon na patuloy mong pinalalakas. Sa mga nasa ospital na patuloy mong pinalalakas pisikal. Sa mga taong may emotional problem, pinatatatag mo ang kanilang emosyon. Sa mga laban sa pinansyal, Lord, i-provide mo sila on a daily basis. Salamat, Panginoon, we can worship you, the one true King. In Jesus' name, amen. Amen. And Lord, muli po, salamat sa araw na ito. Salamat po muli sa magandang balitang hatid ni Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. At ang kanyang pagmimisyon ay niyo pong gabayan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And thank you, Brad Jeff, muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Ang ating pong lagi pong pinaaalala, no, to count our blessings. Amen. And today, ang Amen. blessing nga po ay biyaya ng buhay higit sa lahat. At biyaya po Amen. ng hanap buhay. And biyaya ng biyanan. Kung kayo po may mga biyanan, Tama. tangkilikin po ninyo sila, ha? Opo. No. Tama, Brad, ano, ha? Amen. So, ikaw ipupunta ngayon saan? Sa Binamba o sa... Sa 29 pa uwi ko sa Nueva Ecija sa Cabanatuan. So, doon tayo mag-i-airing. Meron na kaming, may, balik trabaho, Ted. Meron kaming 3 days review ng planning for next year and parang Christmas party na rin. 6 lang naman kaming staff ng Rebuild City Church sa mga bago lang na may simbahan natin. So, maliit pa lang ang organisasyon natin, Brad Ted. Oo, and well, sabi nga po natin ang kagandahan din nga dito po sa church sila Brad Jeff, no? It's a growing church and ako looking forward tayo. No? Oo, dito sa pakikinig sa The Daily Brad.
Sa mga magandang Na-excite pa balita. Kala naman ko ako. naman, dadalaw ka Kala na. ko sasama ka na eh. Ha? Kala ko dadalaw ka. Narat, sa tamang panahon. Oo. Kasi nga sa linggo ang kanilang May Sabado. Ay, Oo. Brad Ted, Oo. i-announce ko lang. Starting January 7, wala na po kami sa AIM. Nasa Fairmont Hotel na po. Ito yung alas 10 ng umaga sa ballroom po. Yan. Wow. And Fairmont, that's Makati. every Sunday pa rin yun, Brad Jeff, no? Yes, every Sunday, 10 a.m. po. Yung Fairmont po ay nasa Makati. Katabi lang siya ng Raffles at Landmark. So maraming parking po sa paligid. Okay, that's good to hear. Alas 10. O sige. So, Brad Jeff, I'll catch you again tomorrow. Again, thank you so much sa iyong magandang balitang hatid. Si Cherry Cornell, ang ating dating kasamahan sa ABS-CBN News, ay lagi ding inaabangan ang segment na ito. Praise God. Amen. Sige. Brad Jeff, see you tomorrow. Alright, batiin ko lang ng happy birthday aking anak Rosco Odulio. Happy birthday. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.